Wala daw West Philippine Sea, sabi ni Marcoleta. Kaya naman Tariela umalma at reaksyon ni Dan Fernandez napakaganda. At yan na nga guys yung bibigyan natin ng reaksyon dito nga po sa ating channel. Kaya naman stay tuned ka lamang dito sa ating video nang malaman natin kung ano nga ba itong kumakalat na news report na ito. So hello guys, what's up? My name is Razal and welcome na naman po sa inyong lahat sa ating panibagong episode dito nga po sa ating channel and dito rin po sa ating Facebook page. In today's video, we will going to have a reaction video about the controversial statement of Marcoleta. So ito na nga guys yung mga naging pahayag ni Marcoleta. There is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit basahin mo yung mapa or what, there is no West Philippine Sea. At sabi pa nga niya guys is if CICC and other agencies would cooperate with one another to empower our people to educate them all, wala pong madideceive kahit ano pang gawin ng China. Dagdag pa niya, we are all claimants dito sa panig ng South China Sea, Philippines, China, Vietnam, Malaysia, and Taiwan. The issue is our maritime rights designated by our EEZ. These are not territories under public maritime laws. So yun nung marinig ko nga itong mga sinabi ni Marcoleta guys is naguluhan ako sa kanya kung ano nga ba yung stand niya dito nga sa Pilipinas. Kasi hindi ko po alam kung against ba siya doon sa claims ng Pilipinas sa West Philippine Sea or doon sa claim ng China over South China Sea. Kaya nga guys, nagkandak nga tayo ng sarili nating research about nga dito sa sinasabi ni Marcoleta. And I will break down to you the informations that I had guys para matulungan po kayong mag-isip patungkol nga dito sa mga sinabi ni Marcoleta. So according to the United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS, a coastal state has a special right over the exploration and use of the maritime resources within the Exclusive Economic Zone or EEZ, which extend up to 200 nautical miles from the baseline. However, this does not equate to the territorial sovereignty over the waters themselves. Ibig sabihin nun guys, wala tayong sovereign rights over nga dito sa mga katubigan na ito. Pero pwede nga natin gamitin guys yung mga maritime resources dito nga sa loob ng ating EEZ. Or yung sinasabi nga nilang 200 nautical miles from the baseline. At dahil nga sa nasa loob ng ECZ itong mga resources na ito, pwede nating pagbawalin yung mga ibang country na gamitin yung mga resources na ito. Pero ang problema kasi guys is kiniklaim ng China yung kabuuan ng South China Sea. At kabilang nga dyan guys yung ibang parte ng ating EEZ. At naniniwala nga rin sila guys na lahat nga ng mga islands na nasa loob ng 9-dash line ay pag-aari din nila. Dahil nga dyan sa basehan nilang yan guys is pinagbawalan nila yung ating mga fishing operations at nagtayo rin sila ng mga structures doon sa loob ng mga islands sakop ng kanilang 9-dash line. Kaya naman guys, umalma itong Pilipinas at nagprotesta dito nga sa ginagawa ng China noong 2012 pa ito guys. So nagpasa nga tayo guys ng diplomatic protest doon sa may Chinese government sa pamamagitan nga ng DFA or Department of Foreign Affairs. At dyan na rin guys nabuo yung term na West Philippine Sea. And during that year nga rin guys is nireject yun ng China. At dahil nga doon sa nangyaring yun guys is inalapit natin ito doon sa may Permanent Court Arbitration noong 2013. At lumabas nga yung resulta niyan guys noong 2016 in favoring to the Philippines. Kasi sabi nila wala daw legal na basehan ito ngang sinasabing 9-dash line ng China. At dahil nga sa pagpabor ng PCA sa atin guys is nagkaroon tuloy tayo ng legal claim dito nga sa mga islands dito sa loob ng West Philippine Sea. Philippines has legal claims to the islands in the West Philippine Sea including Pag-asa Island, Ayungin Shoal, and Scarborough Shoal based on UNCLOS and PCA ruling. However, UNCLOS and PCA ruling do not automatically recognize the sovereignty over the land features, but they do support the Philippines' claims over their islands and the rights within the EEZ.
So ibig sabihin nun guys, hindi automatically na sa atin na itong mga island na nandun nga sa ating EEZ. Bagkus sinusuportahan lamang tayo ng PCA and ng UNCLOS na itong mga islands nito sa loob ng ating EEZ ay parte ng ating territory. That's why we need to fight for it guys, kasi nga meron na tayong legal basis, di ba? At hindi lang naman yun dahil doon sa mga islands na nandun sa may EEZ kundi para na rin doon sa ating rights doon sa ating EEZ mismo. Kaya nga umalma dito si Tariela halika basahin natin yung sinabi niya. I stand with the statement of the President Bongbong Marcos, sabi niya. Ang West Philippine Sea ay hindi kathang isip natin lamang. Ito ay atin, sabi niya. Ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hearing someone claim that the West Philippine Sea is a merely fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to the entire party, the organization they belong to, and even their own family. Yun ang sabi ni Tariela. Totoo naman 'di ba, kasi parang nilalaglag nga niya dito yung yung Philippine government, kasi yung Philippine government ipinaglalaban nila yan guys, pinaglalaban nila yung West Philippine Sea. Kaya nga sabi niya disservice and embarrassment At sinumpalpal nga din siya ni Dan Fernandez nung mismong hearing Ito yung sinabi niya, tignan nyo. The policy of the government of the West Philippine Sea must be followed by all of us because all of us governing this country elected by the people, sabi niya. And having the policy like what was delivered by the Coast Guard of this country, ay we need to adhere that. Yun ang sabi ni Dan Fernandez. Kaya nga naging maganda yung reaction nga ni Dan Fernandez doon sa part na yun guys. So in my conclusion guys, merong West Philippine Sea and we are fighting for our right to claim the disputed islands as part of Philippine territory. At gayon rin guys yung ating right to our exclusive economic zone. Dahil nga doon guys is we need to pray for our country to skip war and maintain peace over these disputes in China, and also pray for government officials to have peace and unity inside of this country. At yun nga guys yung aking reaction patungkol nga doon sa naging statement ni Marcoleta. At kung meron ka ngang comment and reactions din patungkol doon is pwede mong i-comment yan dito nga po sa ating comment section. At bali yun na lamang yun guys, maraming salamat po sa inyong panonood dito nga po sa ating channel and dito rin po sa ating Facebook page. At sana nga guys patuloy po ninyo akong suportahan dyan sa mga platforms na yan sapagkat malaking tulong po yan sa akin nang sa gayon makagawa pa tayo ng mga ganitong klaseng video so as matupad rin natin yung ating pangarap na maging isang legitimate vlogger. So yun na nga guys, maraming salamat po ulit. My name is Razel Nonog and this is my reaction video channel and may God bless you all.